O eto, pakinggan natin ang mga mangingisda kung ano ba talaga ang totoong sitwasyon at nangyayari diyan sa West Philippine Sea. At sa mga mangingisda nating hindi na malayang nakakapagpangisda dahil sa gulo ngayon. Pakinggan natin. Sabi ko po, lumalabas lang pag tuwing eleksyon. Iko-correct ko lang po yun. Hindi ko... Ano sinimulan ng China itong pagkakaroon sa pangingisda ninyo? Ako talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma naman ng China na nung May 14 is nakabaho di masinlo po kami is talagang pinilit po kaming pauwiin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangaras ng China dyan is 2014. Pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangisda na laging nandyan po sa Scarborough is nakabalik. Pero ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Kaya ang sabi lang... Sinasabing gentleman's agreement. So, bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda doon. Opo sir, mula nung, kaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli, nung May 14, ngayon pong taon lang na See? Diba? Meaning, maganda ang foreign policy ni Tatay Digong. Ha? Nakipagkaibigan na lang siya sa China, edi walang gulo. Nakipag-ayos, edi walang gulo. Ngayon, nagkakanda gulo-gulo na. Sinong kawawa? Ang mga mangingisda natin. Kasi ang ginagawa ngayon, pinapasok pa ang US. Anong mangyayari? 'Di ba? Gulo talaga yan. Do you think bibitawan ng China ang West Philippine Sea? Ang Scarborough Shoal? Do you think bibitawan nila yan? Good luck! Anyway, sasabihan na naman tayo, pro-China ka kasi. Bubu! Practical tayo ngayon. Isipin natin yung mga kababayan nating mangingisda. Ha? Pwede naman makipag-ayos sa China. Pwede naman makipagsundo ng maayos sa China. Pero anong ginagawa ngayon? Full of drama. Diba? O tingnan nyo, ang mga mangingisda na mismo ang nagsabi, walang gulo during Duterte administration. Nagkagulo lang at hindi na sila pwedeng mangisda nung 2014, nung Aquino, pero nung pagtungtong ni Duterte, na wala ang gulo, bumalik na naman ang gulo ngayon. Kaya naniniwala na ako mga Lods. Diba? Dilawan version 2.0 ang nangyayari ngayon.